Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap. Yung mga malapit na maghirap. Gets niyo yun? Yung mga malapit na maghirap. Kung bumaba ang presyo ng basic commodities, lahat tayo makikinabang. Ayuda should be temporary. Opportunity must be permanent. Solusyon ba talaga ang ayuda na to? O isa lang itong bitag? Kasi kung every month ay may ayuda nga, pero bulok naman ang ekonomiya, paulit-ulit lang tayong iikot sa parehong problema. At huwag din natin kalimutan, hindi libre ang ayuda. Bibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD, kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap. Yung mga malapit na maghirap. Gets niyo yun? Yung mga malapit na maghirap. 2,000 kada buwan. Yan ba talaga ang presyo ng buhay ng isang pamilyang Pilipino ngayon? Hindi ba nakakainsulto na ang budget lang ng gobyerno sa mga mamamayang Pilipino ay 2,000 lang? Lalo na sa mga malapit na maghirap. At yung malapit ng maging mahirap. Oh my God! Ano ba ang mabibili mo sa 2,000 piso? Isang grocery cart na kulang-kulang? Ilang araw na pagkain, tapos papagkasyahin mo pa sa kuryente, sa tubig, pamasahe, gamot, sa daily needs, no? At hindi pa yan para sa lahat. Para lang yan sa mga selected families. Now, don't get me wrong, okay? Walang masama sa pagtulong sa mga kababayan natin talagang naghihirap. Lalo na kapag may kalamidad. Here is the bigger question that I really wanna ask. Solusyon ba talaga ang ayuda na to? O isa lang itong bitag? Kasi kung every month ay may ayuda nga, pero bulok naman ang ekonomiya, paulit-ulit lang tayong iikot sa parehong problema. Bakit hanggang ngayon napakamahal ng bigas habang ang mga magsasaka natin ay patuloy naghihirap pa din? Napapababa daw po yung ibang bigas. Mababa po yung bigas. Ay, 20. May 20 na doon. 30. Pangalawa, bakit ang taas pa rin ng kuryente at pamasahe? Pangatlo, bakit ang isang medical emergency ay sapat na para mabaon ang isang pamilya sa utang? Kung bumaba ang presyo ng basic commodities, lahat tayo makikinabang. Hindi lang yung nasa listahan ng mga politiko. At huwag din natin kalimutan, hindi libre ang ayuda. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Galing yan sa taxes ng mga Pilipinong pumapasok sa trabaho araw-araw. Habang ang ibang Pilipino nadidepress na sa laki ng kaltas dahil sa tax na binabayaran nila. May mga abangers tayo, no? May mga abangers tayo na nag-aantay lang ng mga ayuda. The abangers. Kaya valid lang na tanungin ng mga taxpayers hanggang kailan tayo magfo-focus sa ayuda sa halip na ayusin ang ekonomiya natin, sa halip na pababain ang mga bilihin. Don't get me wrong, guys. Personally, mas gugustuhin kong ang gobyerno nagbibigay ng oportunidad, trabaho, kaysa sinasanay ang taong bayan na umasa sa kakarampot na cash every month. Ayuda should be temporary. Opportunity must be permanent.